Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Julius Sam Acad. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mabalitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Patuloy ang pinaigting na road clearing at search and rescue operation ng Police Regional Office Cordillera sa iba't ibang bahagi ng lalawigan bilang tugon sa mga epekto ng Tropical Storm Maymay at ang pinalakas na habagat. Layunin ng operasyong ito na matiyak ang kaligtasan ng publiko, maibalik ang maayos na daloy ng trapiko at agad na matulungan ang mga residenteng naapektuhan ng masamang panahon. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Lizelle Digman. Hindi natinag ng pananalasa ng Bagyong Maymay ang dedikasyon ng mga tauhan ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa kanilang misyon na pangalagaan ang buhay, kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan sa Cordillera. Mula nang maranasan ng tuloy-tuloy na pag-ulan, agad na ipinakalat ang mga police personnel sa iba't ibang lalawigan upang magsagawa ng road clearing operations sa mga lansangang natabunan ng putik, bato, mga natumbang puno at iba pang debris na dulot ng mga landslide at masamang panahon. Sa pakikipagtulungan sa mga local government units at iba pang response agencies, sama-samang nagsagawa ang mga otoridad ng clearing operations upang maibalik ang ligtas na pagdaan ng mga motorista, mapadali ang paggalaw ng mga emergency responders at maibsan ang epekto ng bagyo sa mga apektadong komunidad. Kasabay nito, nagsagawa rin ang mga tauhan ng PROCAR ng search and rescue operations sa mga lugar na naapektuhan ng pagguho ng lupa at iba pang insidenteng may kaugnay sa bagyo. Patuloy rin ang water level monitoring sa mga ilog at iba pang flood-prone areas upang maagapan ang anumang posibleng pagtaas ng tubig na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga kalapit na lugar. Bilang bahagi ng mga hakbang sa flood mitigation, nagsagawa rin ang mga kapulisan ng declogging operations sa mga drainage canal at iba pang daluyan ng tubig upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig ulan at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad. Kasabay nito, walang humpay ring naglabas ang PROCAR ng road advisories, weather updates, travel advisories at public safety reminders upang mabigyan ng publiko ng napapanahong impormasyon tungkol sa kondisyon ng mga kalsada, mga lugar na dapat iwasan at iba pang paalala para sa kanilang kaligtasan habang nagpapatuloy ang pananalasan ng bagyo. Sa kabila ng masamang panahon, nananatiling nakaalerto at nakaantabay ang mga tauhan ng PROCARs sa buong rehiyon. Sa bawat operasyon at serbisyong kanilang ibinibigay, muling pinatutunayan ng PROCAR ang kanilang matatag na paninindigan na maging laging handa sa panahon ng sakuna at maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Lizelle Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Digman.
Pinangunahan ng San Gabriel Municipal Police Station ang road clearing operations sa iba't ibang apektadong lugar sa bayan ng San Gabriel, La Union, kasunod ng patuloy na pag-ulan dulot ng Tropical Storm Maymay at Habagat. Sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na ahensya, nagsagawa ang mga pulis ng agarang paglilinis sa mga lansangan upang matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga motorista at residente. Ibabalita yan ni Patrolwoman Dara Fologme. Nagsagawa ng road clearing operation ang mga tauhan ng San Gabriel Police Station sa mga barangay ng Pulipol at Amantok sa bayan ng San Gabriel, La Union upang matiyak ang ligtas at maayos na pagdaloy ng trapiko sa mga apektadong kalsada. Katuwang sa road clearing operation ang LGU ng San Gabriel, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at mga community volunteers. Sa isinagawang road clearing, inalis ang mga debris at iba pang sagabal sa kalsada upang maibalik ang ligtas na daanan para sa mga motorista at residente. Gayon din upang maiwasan ang posibleng aksidente at iba pang panganib. Bahagi ang naturang operasyon ng patuloy na pagtutulungan ng kapulisan, lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mapabilis ang normalisasyon sa mga lugar na naapektuhan ng masamang panahon. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako po si Patrolwoman Dara Fologme, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Patrolwoman Fologme. Nagresulta ang pagkakaaresto ng 8 individual at voluntaryong pagsuko ng 2 wanted persons ang 4 na araw na pinaigting na law enforcement operation ng Police Regional Office 6. Ipinakita ang matagumpay na operasyon ang patuloy na pagpapatupad ng PNP ng mga akbang laban sa kriminalidad at pagtugis sa mga taong may kinakaharap na kaso. Magbabalita dyan si Patrolwoman Charmaine Balunsat. Isang malaking tagumpay ang naitala ng Police Regional Office 6 matapos maaresto at mapasuko ang lahat ng top 10 regional level most wanted persons sa Kanlurang Visayas sa loob lamang ng 4 na araw, mula noong unang araw hanggang ika-4 na araw ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon sa Police Regional Office 6, naging matagumpay ang sunod-sunod na operasyon sa pamamagitan ng pinaigting na intelligence gathering, surveillance, target profiling at manhunt operations, katuwang ang iba't ibang police units at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Karamihan sa mga naaresto ay nahaharap sa mabibigat na kaso tulad ng murder, rape, sexual assault at iba pang paglabag sa batas. Ang ilan ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest, habang ang iba naman ay voluntaryong sumuko dahil sa patuloy na pagtugis ng mga otoridad. Ayon kay Police Brigadier General Randolph P. Tuanyo, Regional Director ng Police Regional Office 6, patunay ang accomplishment na ito ng mabilis na pagkilos, mahusay na intelligence work at matibay na koordinasyon ng kapulisan upang maiharap sa hukuman ang mga wanted persons at mabigyan ng hustisya ang kanilang mga naging biktima. Tiniyak naman ng Police Regional Office 6 na magpapatuloy ang kanilang intelligence-driven manhunt operations laban sa iba pang mga wanted persons sa rehiyon, habang hinikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad na iulat ang anumang impormasyon sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o sa emergency hotline 911. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Balunsat. Agad na naghatid ng relief assistance ang Regional Mobile Force Battalion 15 sa mga pamilyang naapektuhan ng panalansa ng Tropical Storm Maymay at ang pinalakas na habagat sa Baguio City. Bahagi ito ng patuloy na humanitarian assistance ng Police Regional Office Cordillera upang matulungan ang mga residenteng lubhang naapektuhan ng kalamidad. Patrolwoman Grace Bulangin sa report.
Agarang tumugon ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 15, Project Kalinga Team sa pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng bagyo sa Barangay Irisan, Baguio City. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ni Police Lieutenant Ruby Rose de Pesase sa ilalim ng superbisyon ni Police Lieutenant Colonel Joey Jonathan B. Bagayaw, Acting Force Commander. Pinangunahan naman ni Police Corporal Niade Sagasag, katuwang ang Irisan Barangay Peace and Action Team, ang pagbibigay ng seguridad at asistensya sa isinagawang pamamahagi ng rice subsidy at relief goods sa multipurpose building Purok 13, Barangay Irisan. Isinagawang aktibidad sa pakikipagtulungan sa Irisan Barangay Emergency Response Team at City Social Welfare and Development Office upang matiyak ang mabilis at maayos na paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Kabilang sa ipinamahaging ayuda ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng dilatang pagkain, instant noodles, kape at bigas na layong makatulong sa mga apektadong residente sa kanilang agarang pagbangon matapos ang pananalasa ng bagyo. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, patuloy na pinapatibay ng RMFB 15 ang ugnayan nito sa mga katuwang na ahensya at mga komunidad. Higit sa seguridad, pinakikita rin ng mga kapulisan ang tunay na malasakit at pagkalinga sa mamamayan, lalo na sa panahon ng kalamidad at pangangailangan. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng mga kapulisan, mga lokal na pamahalaan, katuwang na organisasyon at komunidad ay nagsisilbing mahalagang hakbang tungo sa mas ligtas, matatag at mapagkalingang pamayanan. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulangin. Nananatiling nakaalerto ang Philippine National Police habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon at nagsasagawa ng search and rescue operations sa mga lugar na naapektuhan ng Tropical Storm Maymay. Sa pakikipagtulungan ng iba pang response agencies, patuloy ang PNP sa pagbibigay ng agarang tulong at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residenteng nasa panganib dulot ng masamang panahon. Magbabalita dyan si Patrolman Edwin Baris. Patuloy na nakabantay, nakaantabay at nagsasagawa ng search and rescue operation ang buong puwersa ng Philippine National Police kaugnay sa Tropical Storm Maymay at Southwest Monsoon. Layunin ng operasyon na matiyak ang kaligtasan ng publiko, mapabilis ang pagtugon sa mga emergency at makatulong sa mga komunidad na naapektuhan ng masamang panahon. Alamin natin mula kay Police Brigadier General Marvin Joe C. Saro, ang Acting Director ng Directorate for Police Community Relations at Vice Chairperson ng Subcommittee on Natural Disaster, ang pinakabagong security updates at mahalagang paalala ng PNP upang manatiling ligtas ang bawat mamamayan sa gitna ng epekto ng Tropical Storm Maymay at habagat. Sa ating preparation para sa Typhoon Maymay, effective nung kahapon, August 5, 2026, nag-activate po tayo ng ating Subcommittee on Natural Disasters with the guidance ng ating Chief PNP para matugunan yung bagyong dumating. So, as of this date, mayroon po tayong nakadeploy na more or less 800 na PNP personnel sa mga naapektuhang region. And meron po tayong nakaantabay na more or less 10,000 na mga reserve forces na pwedeng tumulong kung kailangan ng search and rescue or retrieval. Ngayon, bilang SCND, nakamonitor tayo ngayon dito sa PNP Command Center, sa command center natin para ma-monitor kung ano man yung negative na effect ng bagyo at ready po tayong mag-responde. Nagbigay na rin po yung ating Chief PNP ng guidance at yung sa guidance sa ating mga members ng Subcommittee on Natural Disasters na yung ating mga personnel na nasa labas, of course, yung kanilang safety at unahin yung mga preventive or preemptive na mga actions like preemptive evacuations, pagbibigay babala sa mga landslide-prone areas para ma-mitigate natin yung mga casualties. So sa ngayon, especially yung ating Region 1, Cordillera, na naka-heightened alert yung ating buong kapulisan at sila ngayon ay ongoing yung monitoring at may mga rescue operations effort na ginagawa. Sa ating mga kababayan, lagi po naming inuulit na ligtas ang may alam. Lagi po tayong makinig sa mga advisories dito sa
bagyong Maymay at lagi po tayong sumunod sa mga otoridad, lalo na po kung may pinairal na mga preemptive evacuations para maiwasan ang mga casualty at kung wala rin namang mahalagang mga lakad as may maigi na huwag muna tayong lumabas at lagi po tayong updated at maghanda. Mula dito sa Command Center sa Campo Crame, ako si Patrolman Edwin Baris nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At para sa ating public advisory ngayong araw, pinaalalahanan ng Philippine National Police ang lahat ng motorista at manlalakbay na mag-ingat sa pagbabiyahe ngayong panahon ng tag-ulan. Una, suriin ang lagay ng panahon bago biyahe. Siguraduhing maayos ang kondisyon ng inyong sasakyan, magmaneho ng dahan-dahan at panatilihin ang ligtas na distansya. At ang panguli ay iwasang dumaan sa mga bahang kalsada at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Laging unahin ang kaligtasan, maging responsable sa pagmamaneho at maglakbay lamang kung ligtas ang kondisyon ng panahon at kalsada. Sa oras ng sakuna o emergency, tumawag sa Unified 911 o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na impilan ng pulisya. At yan ang mabalitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mas mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow, and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa real-time updates at YouTube channel para sa live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Bago po tayo magtapos ay muling pinalalahanan ng Philippine National Police at Department of Interior and Local Government ang publiko na sumunod sa mga umiiral na lokal na ordinansa sa ilalim ng pinapatupad na Safer Cities Initiative upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa mga komunidad. Samantala, inikayat rin ng publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghahatid sa inyo ng tamang balita at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.